Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay pag-aaralan natin ang lahat na legal na aspeto tungkol dito sa isang nakakalungkot na aksidenteng nangyari nung isang araw dyan sa SCTEX. Particularly doon sa toll plaza sa may Tarlac Province. Ang bus ay Solid North Bus na nakadisgrasya sa napakaraming sasakyan na nag-iintay upang makapagbayad doon sa toll plaza. At nadisgrasya ang bus, sinagasaan lahat, kanyang nilagare yung mga sasakyan nag-iintay doon ng kanilang turn to pay for the toll fees dahil ang bus driver ay nakatulog habang nagmamaneho. So, sa bilis niya na yon, rumagasa siya at sinalpok niya lahat yung mga nakapila doon sa may toll plaza. At dahil dito, ito ay nagresulta sa pagkamatay ng at least 12 people, mga passengers din ang namatay. At marami pong nasugatan at maraming ari-arian na nasira ng dahil sa kapabayaan ng isang driver na nagmaneho at nakatulog sa kanyang bus. At dahil dito ay titingnan natin at pag-aaralan natin yung mga liabilities ng driver at nung may-ari ng Solid North Bus Company. Dito, tatalakayin natin yung vicarious liability, yung solidary liability, at yung mga civil damages na maaaring makuha ng mga naging biktima, yung mga relatives ng namatay, at yung mga nasugatan dito sa aksidente na to. Bagamat sasabihin natin walang may gusto nitong aksidente na to, but those who are liable must answer all the liabilities na ipapataw sa kanila ng ating hukuman. So, ano-ano ang magiging responsibilidad at obligasyon ng driver at ng may-ari ng bus? Kasi dito, sa kaso na to, ang may direct responsibility, doon sa mga nasagasaan, doon sa mga namatay, sa mga nasugatan, at doon sa mga properties na nasira. Ang direct responsible dito ay yung driver. But what about the owner of the bus? Ito malungkot dito dahil ang owner of the bus, although the owner of the bus has no direct participation doon sa aksidente, the owner of the bus is still responsible for the damages and other obligations doon sa pagkamatay at pagkakasugat at pagkakasira ng mga ari-arian. At paano kung yung driver na sinasabi natin magiging liable for damages? Sino ang sasagot nun? Yung bus owner. And this is going to fall under the principle of solidary liability. Ibig sabihin, each one of them will be held liable for the damages. Kapag si driver ay walang pambayad, iso-shoulder ng may-ari ng bus company kung ano man yung dapat ay sasagutin ng driver ay mapupunta doon sa bus owner. Pero actually, dapat hati sila doon kasi solidary liable sila pareho. But in the event na walang pambayad yung bus driver na kadalasan nangyayari sa mga ganitong klaseng aksidente ay yung unfortunately the bus owner will shoulder all the obligation. At yan po ang pag-uusapan natin dito. Yung concept of vicarious liability, the concept of solidary liability, at yung mga damages na yan ay atin pong ididetalye sa episode na to. So, unahin po nating ipaliwanag dito yung liabilities of the bus driver of Solid North Bus Company. Dito kasi, the bus driver faces direct liability for the negligence
Alam nyo naman, hindi naman talaga pwede na nagmamaneho ka tapos natutulog ka. Lalong-lalo na nung nakatulog ka tapos nanaginip ka pa. So, hindi pwede yan. No? At ang pagtulog habang nagmamaneho ay isang malinaw na paglabag sa batas sapagkat sinisiguro ng batas na kapag ang pasahero ay sumakay sa isang pampublikong sasakyan, kailangan na ito ay kanyang pangalagaan, magkaroon ng proper care hanggang makarating todo sa kanyang point of destination. At bukod dyan, pwedeng magkaroon ng criminal responsibility or liability yung bus driver. At siya ay pwedeng magkaroon ng mga criminal charges for reckless imprudence resulting in damage to property or physical injuries at pwede pang homicide kung merong mga namatay at nasawi ang buhay sa aksidente. At katulad nga sa sitwasyon na to, napakaraming nasawi ang buhay, 12 according to the news report. Particularly, nabasa ko sa Philippine Daily Inquirer, ang sabi nila 12 ang namatay sa aksidente na to kasama ang 2 mag-asawang engineers na merong 2 taong gulang na bata na pupunta lamang sa Baguio upang magbakasyon, pero ito nga ang nangyari. Napakalungkot na sitwasyon sapagkat ang bata-bata pa nung kanilang anak ay humantong sa ganitong sitwasyon na bigla na lamang naulila ang bata. So aside from the civil liability of the driver, magkakaroon siya ng mga criminal charges, reckless imprudence resulting in damage to property or physical injuries or homicide. So, ang mga damages niyan magre-resulta dahil doon sa mga na-injured. Like for instance, sa mga injured, na hospital yan, hindi nakapasok ng trabaho, nagkaroon ng lost wages. So, babayaran mo yan. Kung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, sagot yan ng driver. At paano yung medical expenses, hospitalization, sasagutin din yan, no? Kasi may civil liability ang driver. At bukod dyan, marami pang other expenses na may incur ang isang na-aksidente. Bukod doon sa namatay, lalo na doon sa namatay, sapagkat mas malaki ang pananagutan ng bus driver dyan. In addition to his criminal responsibility or liability. So, paano yung employer dito? Libre ba yung employer? So, ganito yan. Ano naman ang liability of the employer? The employer, although he is not hindi siya directly nag-participate doon sa accident na nangyari, still, ay may responsibilidad siya. Pero hindi doon sa criminal aspect, but on the civil aspect of the case. He will be held liable civilly. And this liability ay manggagaling doon sa konsepto ng vicarious liability at yung solidary liability of the bus owner. So, yun ang kanyang magiging liability. So, ang mangyayari dito ay nawawala yung flow of thought ko. May maingay doon sa taas ng opisina namin. Nagbabarena. Bawal yun eh. Okay, yung civil liability ng employer dito ay galing doon sa konsepto ng vicarious liability. Itong vicarious liability ay kung merong employer-employee relationship, yung driver at yung bus owner. So, kasi ang employer dito ay obligado under the transportation law na siguraduhin na ang kanyang driver bago siya sumampa sa kanyang bus or sa jeepney ay sigurado dapat siya na nasa good, excellent health condition ang kanyang driver at ito ay may tamang tulog, may sapat na pagtulog para hindi groggy pag nagmamaneho at hindi dapat to over fatigue.
no, kondisyon na kondisyon ng katawan, sa lalong-lalo na sa kaso na to kung nanggaling sa Cubao, Quezon City, papuntang Baguio ang bus, ay nakakapagod yan kung ilang oras na yan. Kung inantok dahil na overfatigue o kaya walang sapat na tulog, ay maaaksidente talaga ang bus at buhay ang kapalit kapag naaksidente ang bus. At yun yung vicarious liability. The liability of the driver ay mapapasa doon sa employer sapagkat merong employer-employee relationship, sapagkat the negligence or the fault of the employee will also become the fault of the employer under the vicarious liability. At kung sakasakaling walang sapat na pera ang driver na ibabayad do sa mga damages, ay papasok naman dito yung legal concept na solidary liability. Dito sa solidary liability ay each of them will be held liable. For example, kung si driver sinabi ng husgado na ikaw ay magbabayad ng ganitong halaga at si employer ay ganitong halaga, pero napag-alaman na walang kapera-pera yung driver dahil siyempre kaya nga driver yan, no? Walang sapat na ipon, daang libo ang babayaran yan. So on the basis of the solidary liability ay sasagutin yun. The employer will shoulder all the expenses, all the responsibility of the driver, no, on the basis of the solidary liability principle. So sa kanya mapupunta yung obligasyon, yung pagbabayad sa mga naging biktima nitong aksidente na nangyari diyan sa toll plaza ng Tarlac. So kaya sa mga driver dapat ingat-ingat lang talaga at dapat magkaroon talaga ng proper regulation dito sa the drive ng mga sasakyan na pampubliko. At dapat ang LTFRB at other agencies of the government ay kumilos dito. Sa akin, dapat siguro bago pasakayin sa bus ang mga driver, no, lalo-lalo na yung mga malayuan ng biyahe, ay kinakailangan na ang driver ay magkaroon ng physical, mental examination. Parang sa eroplano rin yan, lalong-lalo na malayo ang biyahe. Dapat makita, hindi ka ba pagod? Ikaw ba ay nagkaroon ng proper rest, enough rest? Ikaw ba ay hindi ka nagkaroon ng over-fatigue? O ikaw ba ay hindi nakahit-hit ng marijuana or hindi ka ba under the influence of drugs or liquor? Ay dapat binubusisi ang driver. Dapat sa bawat terminal may mga klinika at may mga nurses dyan or doktor na naka-assign at doon ine-examine physically, mentally ang bawat driver na magmamaneho dahil hindi biro, no, yung pagmamaneho ng malayuan sapagkat bit-bit mo, nasa iyo ang buhay ng mga pasahero mo. Isang maliit na pagkakamali katulad nito na biglang nakatulog ay ikinasawi ng 12 inosenteng tao. Mahirap yung ganon. So dapat dito kumilos ang gobyerno at i-regulate ng maigi itong mga bus company at ang kanilang mga drivers na hinahire upang magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pampublikong sasakyan. So dito po sa episode na to ay binigyan po natin ng importansya. Hinighlight po natin yung driver's responsibility at yung duty ng isang bus owner na siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mga pasahero. At dapat din ma-ensure niya na yung kanyang driver na inaarkila or inuupahan upang magmaneho ng kanyang mga bus ay dapat masiguro niya na ito ay may sapat na tulog bago magmaneho. At hindi siya over-fatigue, hindi siya under the influence of liquor, hindi siya under the influence of drugs. Kumbaga, ang ibig sabihin natin, dapat kondisyon na kondisyon ang physical at mental na kondisyon ng mga drivers bago payagang
bumiyahe sa malalayong lugar sapagkat ang nakasalalay dito ay ang buhay ng lahat ng pasaherong nakasakay sa isang public transportation. At kung magkakaroon nga ng ganitong aksidente ay magiging civilly and criminally liable ang driver at yun namang may-ari ng bus company ay magiging civilly liable at yung damages ay maaaring magkaroon ng shared responsibility ang driver at ang bus owner. Pero kung pupunta doon sa sitwasyon na walang pambayad ang driver, ay malamang ang may-ari ng bus company ay i-shoulder lahat ang gastos sa mga napahamak na mga pasahero, yung mga na-injured at yung mga nasawi dahil sa aksidente. Ito ay sang-ayon sa legal concept, legal principle na vicarious liability at yung solidary liability ng driver at ng bus owner. Okay, so sana po ay may natutunan kayo dito sa episode na to at gusto ko lamang pong ipaalala na ang ating diskusyon dito ay it does not constitute as a legal advice. Kung kayo po ay may problema na similar to this situation, maaari pong kayo ay kumonsulta sa isang pribadong abogado at nang inyong mapag-usapang mabuti ang inyong problema na may kahawig sa ating diskusyon sa episode na ito. So hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.